Ang huling salita na nanay ko sa akin bago ang kasal ko ay hindi, mahal kita. Ito ay, huwag mong asahan na nandito kami. Ibinaba ko ang telepono, naglakad papunta sa banyo. Inayos ang belo ko sa salamin, ngumiti sa sariling refleksyon dahil ako lang ang tao sa silid na iyon na alam ang buong katotohanan at matagal ko nang alam iyon. Gusto kong sabihin sa inyo ang kwentong ito, hindi para ipaliwanag ang sarili ko, hindi para humingi na pumunta kayo sa panig ko, bagaman sa tingin ko ay pupunta kayo. Gusto kong sabihin ito dahil may isang bagay akong daladala sa dibdib ko sa nakaraang 2 taon. Isang bagay na kailangang sabihin ng malakas sa isang taong talagang makikinig. Kaya, eto na, simulan ko hindi sa simula, kundi sa bahagi kung saan ito mahalaga. Isang Martes umaga nung unang bahagi Marso, 2 taon na ang nakalipas. Nasa isang proyekto ako sa kanlurang bahagi Laguna, isang commercial development, 12 ektaryang ng lupa na gustong gawing parang laging naroroon na ng developer. Ang trabaho ko bilang landscape architect ay talagang idisenyo ang ilusyon ng kalikasan. Pinag-aralan ko ang liwanag, ang drainage, ang mga umiral na ugat ng puno, ang galawang tubig pagkatapos ng malakas na ulan. Pagkatapos ay sinasabi ko sa mga tao kung saan ilalagay ang mga bagay para makmukhang natural. Nakayuko ako malapit sa silangang hangganan ng site, nagdadala ng notes sa isang grupo ng puno na may markang alisin. Nang marinig ko ang tunog ng sapatos sa graba sa likuran ko, hindi agad ako lumingon, nakatuon ako. At nang lingunin ko, may isang lalaki na nakatayo 10 metro ang layo, naka-yellow hard hat. Hindi nakatingin sa akin kundi sa linyang puno. Siya ay nasa huling bahaging 30s. Mga damit sa trabaho. Totoong damit. Hindi binili para sa itsura. Ang makamay niya ay ginagawa ang bagay na ginagawa ng makamay kapag ang isang tao ay gumugol na mataon sa makasangkapan, bahagyang nakakurba sa pagpapahinga, parang laging kalahati sa isang gawain. Hindi iyon mangga kalapati, sabi niya. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ang mangga puno. May mga ibon na gumagalaw sa itaas na kanopi. Alam ko, sabi ko. Mangga killdeer. Iyon. Sumulyap siya sa akin noon, bahagyang muling nag-assess. Charadrius vociferus, sabi niya. Nagpapanggap silang may sirang pakpak para protektahan ang kanilang pugat. Kung ilalagay mo ang kagamitan para sa ground disturbance sa koridor na iyon bago nila mapalaki ang kanilang maanak, makakaroon kang problema. Alam ko, sabi ko ulit, isang pahinga. Gumalaw ang graba sa ilalim ng kanyang sapatos nang humarap siya ng maayos sa site. Ako si Dante Herrera, sabi niya. Ako ang namamahala sa infrastructure phase. Mirasolis, sabi ko. Ako ang namamahala na siguraduhin na ang infrastructure phase ay hindi pumatay ng anumang hindi kailangang patayin. Gumalaw ang sulok ng kanyang bibig. Hindi eksaktong ngiti. Higit na parang pagkilala. Fair enough, sabi niya. Yun lang. Umalis siya. Pinanood ko siyang umalis hindi dahil siya ay partikular na kahanga-hanga, bagaman siya ay, kundi dahil may isang bagay sa paraan ng pagsabi niya ng fair enough na nanatili sa isip ko. Parang isang salita na tiningnan mo at patuloy mong nakikita sa lahat ng dako. Nakita kami ng 3 beses pa sa proyektong iyon sa sumunod na 2 linggo. Sa bawat pagkakataon, sinabi niya ang isang bagay na teknikal tungkol sa trabaho at sa paanong paraan ay hindi rin. Sa pangatlong pagkakataon, sinabi niya sa akin na ang lumang drainage system sa ilalim na East Lawn ay na-install ng baliktad at na ang sinumang nagdisenyo na orihinal na grade ay malamang na hindi kailanman tumayo sa site pagkatapos na ulan. Nakatayo ka na ba? Tanong ko. Nandito ako ng 6:00 ng umaga noong Huwebes, sabi niya.
Pagkatapos ngang bagyong iyon, tumitipon ang tubig dito. Itinuro niya, at dito, gusto mong itaas ang grade na itong humigit kumulang 4 pulgada o malulunod ang iyong planting bed sa unang wet season. Tama siya, ganap na tama. May soil test ako para kumpirmahin ito. Paano mo alam iyon? Sabi ko, ikaw ay nasa infrastructure, hindi landscaping. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na makikilala ko pa mild, pasient, bahagyang naaalif sa implikasyon na may hangganan ang kanyang kaalaman. Nagsimula ako bilang plumber. Sabi niya, pumupunta ang tubig kung saan sinasabing gravity. Hindi iyon nagbabago depende sa kung ano ang iyong ginagawa. Tiningnan ko siya sandali. Pagkatapos ay isinulat ko ang kanyang correction sa aking side notes. Inaya niya ako sa hapunan nung Biyernes na iyon. 2 beses ko lang dinala ang 3 lalaki sa bahay para ipakilala sa pamilya ko sa buong adult life ko. Ito ay hindi false modesty o tragic backstory. Ito ay simpleng katotohanan tungkol sa pamantayan ng nanay ko at kung ano ang halaga ng pagsubok sa iyon. Ang unang lalaki ay nung late 20s ko. Isang arkitekto. Magandang pamilya. Magandang kita. Mali sa lahat ng ibang aspeto. Aprobado siyang nanay ko sa loob ng 15 minuto. Ang relasyon ay tumagal ng 8 buwan at natapos ng masama. Ang pangalawa ay isang propesor. Brilyante, mainit, ganap na hindi angkop sa lahat ng aspeto na mahalaga kay Lourdes Reyes. Nakakahanap siyang madahilan. Laging nakakahanap. Wala akong sinabi nito kay Dante. Ang sinabi ko sa kanya, sa loob ng ilang buwan ng mahapunan at Sabado ng umaga at mahabang biyahe sa daan sa kabundukan ng Cordillera, ay ang katotohanan tungkol sa halos lahat ng iba pa, kung ano ang gusto ko sa aking trabaho, kung ano ang kinatatakutan ko, ang paraan kung minsan ay nagmamaneho ako patungo sa isang proyekto ng madaling araw, para lang maging sa isang tahimik na lugar bago magsimula ang araw. Ang katotohanan na may komplikadong relasyon ako sa pamilya ko na hindi ko pa alam kung paano i-simplify. Nakikinig siya. Hindi ang paraan ng mga tao na nakikinig kapag naghihintay silang kanilang turnong magsalita. Ang tunay na uri, kung saan pagkatapos, naalala nila kung ano ang sinabi mo, 3 linggo pagkatapos, at nagtatanong ng follow-up. Pagkalipas ng 6 na buwan, sinabi niya sa akin ang natitira tungkol sa kanyang sarili. Nangyari ito sa isang Huwebes ng gabi sa kanyang apartment sa Maynila, isang lugar na magsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa kanya kung alam mo kung paano tumingin. Walang marble countertops, walang gallery lighting, magandang kasangkapan. Gasgas na ang paraan ng kasangkapan kapag talagang ginagamit. Mga bookshelf na may technical manual sa tabi ng dog-eared paperback thrillers. Sa kitchen counter, isang propsyonal na coffee maker. Isang set ng Allen wrenches sa magnetic strip kung saan pinapanatili ng ibang tao ang kanilang knife block. At nakadikit sa refrigerator gamit ang magnet. Isang printout ng artikulo sa Forbes. May nakasulat dito sa ballpen. Sa sulat kamay na makikilala ko mamaya bilang kanya. Tawagan si Mike Ree, drainage specs bago Huwebes. Ang artikulo mismo ay nakaharap pababa. Napansin ko ito, ngunit hindi nagtanong. Umupo siya sa tapat ko sa mesa at sinabi, nang walang partikular na drama, may isang bagay na dapat kong sabihin sa iyo. Hindi dahil itinago ko ito. Ito ay dahil gusto kong mahintay hanggang alam kong hindi ito ang dahilan kung bakit ka narito. Inilapag ko ang aking tinidor. Sinabi niya. Umupo ako ng matagal. Hindi dahil sa gulat. Ang impormasyon mismo ay hindi lubos na nakakagulat kapag mayroon na ako nito. Ang iniisip ko ay ang realisasyon na ito ay walang ipinaliliwanag tungkol sa kung sino siya at wala tungkol sa kung sino ang gusto ko siyang maging. Gusto mo bang ibang reaksyon? Tanong ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, sabi niya.
Karamihan sa mga tao. Hindi ako karamihan sa mga tao, sabi ko. Gumalaw muli ang sulok ng kanyang bibig. Ang parehong hindi ganap na ngiti. Hindi, sabi niya. Napansin ko. Nakmaneho ako pauwi ng gabing iyon, bukas ang mabintana sa kabilang lamig. Iniisip ko hindi ang sinabi niya, kundi ang usapan ko sa aking matalik na kaibigan na si Lira nung linggo bago iyon. Sinabi niya ang isang bagay na inilagay ko nang hindi lubos na naintindihan pa. Hindi mo maaring mahalin ang matao para maging kung sino ang kailangan mo silang maging, Mira. Maari mo lang silang mahalin at tingnan kung ano ang kanilang pinipili. Akala ko ay tinutukoy niya si Dante. Habang naka-red light ako sa isang pangunahing daan, na may hangin ng Marso na dumadaloy sa mga bintana at ang lungsod na kumikinang sa lahat ng direksyon. Nagsimula akong magtaka kung ibang tao ba talaga ang tinutukoy niya. Gumawa ako ng desisyon bago ako makarating sa aking exit. Hindi na itago ang kanyang lihim, hindi niya ako hiningi nito. Hindi siya isang lalaking nangangailangan ng proteksyon. Gumawa akong desisyon tungkol sa kung ano ang kailangan kong malaman. Ipakikwento ko sa inyo ang unang pagkakataon na dinala ko si Dante sa bahay. Tinawagan ko ang nanay ko noong Miyerkules ng hapon noong unang bahagi ng Oktubre, humigit kumulang 5 buwan pagkatapos ng Martes na iyon sa construction site. Nasa kotse ako sa labas ng isang coffee shop, tumatakbo ang makina. Dahil matagal ko nang natutunan na ang ilang usapan kay Lourdes Reyes ay pinakamahusay na gawin habang gumagalaw o kahit man lang habang may opsyon na gawin iyon. Si Dante Herrera ang pangalan niya, sabi ko. Nagtatrabaho siya sa Water Infrastructure Contracting. 2 segundo ng katahimikan. Ang uring katahimikan na ginagamit ng nanay ko tulad ng scalpel surgeon tiyak sinasadya upang buksan ang isang bagay. At iyon ba ay isang stable na larangan? Talaga, sabi ko. Well, isa pang pahinga. Mas maikli ngayon. Titignan natin. Nagmaneho ako pauwi na naka-on ang heater at off ang radyo. Ang hapunan ay nakatakda para sa 1 linggo sa Nobyembre. Binago ngang nanay ko ang tablecloth. Napansin ko ito sa sandaling pumasok kami, wala na ang pang-araw-araw na asul, pinalitan ng ivory linen na inilalabas niya para sa mga taong sinusubukan niyang impresyonahin o suriin depende sa gabi. Dumiretso si Dante mula sa isang site visit sa isang probinsya. Nagpalit siya ng jeans, dark green shirt, work boots na malinis, ngunit halatang work boots, ngunit ang kanyang truck ay ang kanyang truck. Isang Toyota Hilux na may company logo sa passenger door na nagsasabing Herrera Infrastructure Solutions sa maliliit na letra na kailangan mong hanapin para basahin. Nagdala siya ng gift basket mula sa Rustans. Ang uri na may raffia bow at paper tag na may handwritten note sa loob. Iniabot niya ito sa nanay ko sa pinto, gamit ang 2 kamay. Ang paraan na ibibigay mo ang isang bagay sa isang taong talagang sinusubukan mong bigyan. At sinabi, kinuha ko ito sa daan. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyo. Tinanggap ito na nanay ko ng may ngiti na inilalaan niya para sa mga taong napagpasyahan na niya. Napakaisip naman, sabi niya, si Tatay Gerardo nakipakamay kay Dante sa hallway. Ang partikular na uring handshake na ginagamit ng malalaki para suriin ang isa't isa, at sinabi, pasok kayo, pasok, na siyang sinasabi niya kapag hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Dumating ang kapatid kong si Janine ng 7 minuto na later, hinalikan ang pisngi ko nang hindi halos makontakt, at sinuri si Dante sa paraan na sinusuri niya ang lahat. Mabilis, na may pamantayan na hindi niya isinusulat ngunit laging malinaw. Umupo ang 4 sa kanila. Tinulungan ko ang nanay ko na ilabas ang pagkain. Kaya Dante, sabi ni tatay, nang kami ay lahat ay settled na,
Ginagawa niya ang bagay na ginagawa niya sa simula ngang pakain kasama ang isang bagong tao. Kung saan bahagyang sumusulong siya at inikot ang kanyang nga kamay, parang isang lalaking namumuno sa interview na hindi niya hiniling. Anong uri ng contracting eksakto? Water infrastructure, sabi ni Dante. Utilities, mostly. Treatment systems. Distribution networks. Nagahandle din kami ng ilang commercial drainage at flood mitigation. At may demand para diyan, sabi ni tatay. Sapat para mapanatili kaming abala. Sabi ni Dante. Tumango si tatay ng dahan-dahan. Ang paraan niyang nang pagtango kapag ini-file niya ang isang bagay. At ikaw ang kumpanya? Lokal ba? Batangas-based? Headquartered sa Maynila? Sabi ni Dante. Ngunit nagtatrabaho kami sa buong Luzon mostly. At iba pang probinsya. Ilang government contracts. Government contracts, ulit ni tatay na may tono ngang isang lalaking sinusubukang hanapin ang masalitang iyon sa mapangang kanyang inaasahan at nakikita itong bahagyang malayo sa kaliwa kung saan niya inakala. Halos walang sinabi ang nanay ko. Siya ay nagpuputol ng kanyang manok. Sa tapat ko, si Janina ay gumagawa ng isang bagay sa kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Alam ko ito dahil sa partikular na anggulong kanyang baba at ang maingat na katahimikan ng kanyang upper body. Hindi pa niya napag-aralan ang sining ng pagiging subtle tungkol dito. Pinanood ko siyang mag-scroll at tumigil. Nagtakpo ang kanyang makilay. Nag-scroll pa siya. Nanatili ang kanyang mukha sa ekspresyon na ginagawa niya kapag nabigo ang isang bagay na kumpirmahin ang kanyang pinaniniwalaan na. Inilagay niya ang telepono ng harap pababa sa kanyang hita at inabot ang kanyang baso ng tubig. Alam mo, sabi niya ng masigla, tinitingnan ko kayo out of curiosity at hindi ako nakakahanap marami. Halos walang social media presence ka. Alam ko, sabi ni Dante. Hindi ko talaga nakita ang punto. Napaka-interesante naman, sabi ni Janine, sa boses na ginagamit niya para sa mga bagay na hindi niya talaga nakikita bilang interesante. Nagpatuloy ang usapan. Sa mesang nanay ko, may talento siya sa pagdidirekta nito tulad ni river guide na namamahala sa isang balsa. Makinis na adjustments na hindi mo napapansin hanggang mapagtanto mong nasa ibang lugar ka na mula sa kung saan ka nagsimula. Sinagot ni Dante ang bawat tanong ng simple at walang elaboration. Kung saan siya nanggaling, ano ang trabaho ng kanyang magulang, kung saan siya nag-aral. Hindi siya nagpapanggap ng modesty, sinasagot lang niya ang tinatanong at nahihintay na susunod na tanong. Ang paraan ng isang taong walang kailangang ayusin. Sa ilang punto habang nasa main course, tumingin siya sa labas ng bintana sa hardin sa likod. May mahabang pahinga. May drainage issue kayo, sabi niya, hindi nang akusa kundi bilang katotohanan. Tingnan ninyo kung paano nagyalo ang damo sa southeast corner. May nakatayong tubig iyon. Ang pipe ay may low point na nakokolekta sa halip na umagos. Malamang na ginagawa na nito iyon sa ilang season. Tiningnan ng nanay ko ang bintana. Pagkatapos si Dante. Pagkatapos ang kanyang plato. Oh, sabi niya, matagal na naming balak tingnan iyon. Hindi malaking fix, sabi niya. Kalahating araw siguro. Sabi niya. Nagpatuloy muli ang usapan. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Dante sa driveway ng may kaginhawahan ng isang taong ganap na comfortable sa katotohanan na ang isang silid ay hindi uminit sa kanya hindi dahil hindi niya napansin, kundi dahil sa ilang punto sa kanyang buhay. Napagpasyahan niyang ang temperaturang silid ay problemang silid. Nakipagkamay muli siya kay tatay. Nagpasalamat siya sa nanay ko sa hapunan. Tiningnan niya ako ng may ekspresyon na nagsasabi ng ilang bagay ng sabay ng hindi sinasabi ang alinman samga iyon.
sumakay sa kanyang truck at umalis. Ako at ang nanay ko ay nakatayo sa kusina sink. Siya ay nahugas. Ako ay nakpunas. Ginagawa namin ito sa parehong paraan mula nang ako ay 8 taong gulang, nakatayo sa step stool, at wala nang nagbago tungkol dito. Mukhang napaka-earnest niya, sabi niya. Sinabi niya ang earnest sa paraan na sinasabi mo ang isang salita na pinili mo ng eksakto dahil maari itong mga hulugan ng dalawang bagay. Siya nga, sabi ko, at seryoso ka ba dito? Hindi ito tanong. O, sabi ko, inilagay niya ang isang kawali sa drying rack at tiningnan ako ng direkta. Ang paraan niya kapag gusto niyang siguraduhin na may tumatama. Nag-aalala lang ako para sa iyo, anak. Alam mo kung ano ako. Alam ko, sabi ko. Pinunasan ko ang kawali. Isinabit ko ang dish towel. Nagmaneho ako pawis sa dilim na lahat ng bintana ay nakasara at nakaon ang heater. Iniisip ang sinabi niya at ang ibig sabihin niya. At kung paano ang dalawang bagay na iyon ay halos walang kinalaman sa isa't isa. Tinawagan akong ng nanay ko noong Huwebes ng umaga. 3 linggo pagkatapos ng hapunan. Hindi partikular na tungkol kay Dante. Tinawagan niya para pag-usapan ang renovation ng kapitbahay at pagkatapos tungkol sa anak ng pinsan na bagong engaged sa isang lalaking nagtatrabaho sa finance at pagkatapos natural, hindi maiwasan ang paraan ng pahanap ng tubig sa antas nito tungkol sa akin. Iniisip ko, sabi niya, tungkol kay Dante. Inasahan ko, sabi ko, ako lang, Mira, anak. Hindi ko sinasabing hindi siya mabait na tao. Nagpahinga siya. Ginagawa niya ito tulad ng pianis na nagpapahinga bago ang mahirap na bahagi, hindi dahil sa kawalan ng katiyakan, kundi upang siguraduhin na nakikinig ka. Sinasabi ko, isipin kung ano ang iyong pinipili para sa iyong buhay. Nakatayo ako sa bintana ng aking kusina. Ang puno sa hardin sa likod ay ganap na nagyelo overnight. Ang paraan namga ito sa kabundukan isang umaga walang dahon, susunod ay nagliliwanag. Ano ang kailangan mong makita mula sa kanya? Nanay, sabi ko, espesipiko. Ano ang sapat? Isa pang pahinga. Mas mahaba ngayon. At pagkatapos ay sinabi niya sa akin, pinag-usapan niya ang career trajectory. Pinausapan niya ang koneksyon. Ginamit niya ang parirala na ang tamang bilog ng walang halatang kamalayan kung gaano ito tuno. Pinausapan niya kung ano ang sinasabing ang background ng isang tao tungkol sa kanila, tungkol sa long-term stability, tungkol sa kung ano ang nakikita ng mga tao kapag tinitingnan ang isang mag-asawa, at ang impresyon na ginagawa nito. At kung paano mas mahalaga ang impresyon kaysa sa inaamin ng mga tao. Pinakingan ko lahat nito. Ang naririnig ko sa ilalim ng mga salita ay iba. Isang listahan na walang katapusan. Isang pamantayan na gumagalaw. Isang bar na nakatakda hindi upang malampasan, kundi upang mapanatili ang jumper sa lugar. Hindi siya iyon, sabi ko nang matapos siya. Kaya ano talaga ang sinasabi mo? Katahimikan. Ang tunay na uri, sinasabi ko, sabi niya sa wakas, na hindi namin kayo pinalaki para mag-settle. Sinabi niya ang settle sa paraan na sinasabi mo ang isang salita na sinubukan mo ng pribado bago ilabas sa publiko, nasiyahan na ito ay tatama ng tulad ng inaasahan mo. Tiningnan ko ang yelo na puno. Magandang gabi, nanay, sabi ko. Mira, mag-usap tayo ulit. Inilagay ko ang telepono sa counter at tumayo roon ng sandali. Hindi iniisip ang anumang partikular. Pinanunod lang ang puno. May naglinaw. Hindi nagbago naglinaw. Tulad ng litrato na nagiging malinaw, nagpapakita sa iyong isang bagay na kalahati mo nang nakita. Tinawagan akong kapatid ko 2 araw pagkatapos.
Si Janine ay lumalapit sa mga bagay mula sa ibang anggulo kaysa sa nanay ko. Mira na ang ibig sabihin ay hindi niya ito nilalapitan. Tumataayo lang siya malapit at sinasabi kung ano ang inisip niya. At ang epekto ay minsan ay mas banayad at minsan ay mas masahol. Sinasabi ko lang, sabi niya, na kung paano niya sinisimulan ang mga pangungusap na alam niyang hindi dapat sabihin. Isang plumber, Mira. Talaga, may master's degree ka. Ano ang kinalaman ng degree ko sa kung sino si Dante? May kinalaman ito sa lahat sa kung ano ang nakikita ng matao kapag tinitingnan kayong dalawa. Anong matao? Isang pahinga. Hindi ang uri ng nanay ko, basta si Janina naubusan ng daan. Hindi ko alam, mga tao, ang mamahalaga. Aling mga tao iyon, Janine? Nagbuntong hininga siya. Ang buntong hiningang isang taong nakakapagod ipaliwanag ang halata. Alam mo ang ibig kong sabihin. Talaga hindi. Iniwan niya ito, pagkatapos ng ilang sandali inidrop tulad ng paksa sa isang wika na napagpasyahan niyang hindi sulit matutunan. Nag-usap kami tungkol sa ibang bagay. Sinabi ko sa kanya ang petsang kasal. Tinanong ko kung nandito siya. Tumawa siya. Talagang tumawa. Mabilis at nagulat. Parang ang tanong ay mas absurd kaysa sa inasahan niya. Tapat, sabi niya. Mas gusto kong palampasin ang sarili kong libing. Walang personal, wala akong naitong sama, sabi ko. Nag-text siya sa akin pakalipas ng 40 minuto. Tiningnan ko siya ulit, mas maingat. Sabi 12,000 plus employee sa LinkedIn. Ano ang ibig sabihin nun? Marami ba iyon? Para sa plumbing, binasa ko ito ng 2 beses. Inilagay ang telepono sa bulsa. Inilabas ulit. Nag-text ako pabalik. Oh, Janine, marami iyon. Hindi siya nag-reply. Sinabi ko kay Dante noong weekend na iyon. Nasa kitchen table kami noong linggo ng gabi. Nagluto siya ng pasta na ginagawa niya ng methodical at walang komento. At inilatag ko ito. Ang tawag mula sa nanay. Ang usapan kay Janine. Ang texture nito. Ang partikular na hugis na kung ano ang hinihingi sa akin at kung ano ang tinatanggi kong ibigay. Nakikinig siya sa paraan na laging nakikinig ganap na walang pagpupuno sa mga gaps. Nang matapos ako, sabi niya, hindi mo kailangang protektahan ako mula sa pamilya mo. Alam ko, sabi ko. Ibig kong sabihin, kung gusto mong sabihin sa kanila kung gagawin nitong mas madali, hindi ito tungkol sa paggawa ng bagay na mas madali, sabi ko. Tiningnan niya ako, nahihintay. Hinahayaan ko silang sagutin ang isang tanong. Sabi ko, tahimik siya sandali. Sa labas, lumalakas ang hangin. Maririnig mo ito sa frame ng bintana na kusina, isang tunog na matagal ng balak ayusin ni Dante sa loob kang 3 linggo at hindi pa nagagawa. Anong tanong? Sabi niya, kinuha ko ang aking tinidor. Sasabihin ko sa iyo kapag nasagot na nila. Tiningnan niya ako ng isa pang sandali. May lumipas sa kanyang ekspresyon, hindi eksaktong pag-aalala, hindi eksaktong aliwa, isang bagay sa pagitan. Sige, sabi niya, yun lang. Sige. Inisip ko iyon ng marami mula noon kung gaano kalaki ang espasyo sa isang salita tulad niyan kapag sinabi ito ng isang tao at sinasadya. Ang siga ni Dante ay, naririnig kita, pinagkakatiwalaan kita, nandito ako. May kaibigan akong si Lira na minsan ay sinabi sa akin na gumugol siya ng 3 taon sa pagsubok na makuha ang ganitong uri na sige mula sa kanyang sariling pamilya bago niya maintindihan na hindi iyon isang bagay na kayang ibigay nila. Sinabi niya ito ng diretso, ng walang self-pity, na tumagal sa akin ng ilang sandali bago maintindihan kung gaano kahirap sabihin iyon. Dadalo siya sa kasal.
Sabi niya sa akin. Front row, kung gusto ko. Nasa kalendar na niya ang petsa. Inisip ko siya habang nagmamaneho pauwi ng gabing iyon at tungkol sa nanay ko at tungkol sa text ni Janine na hindi sinasagot sa aking telepono at tungkol sa katotohanan na sa loob nga 6 na linggo ay ikakasal ako at ang mga taong dapat ay nandito ay maaring hindi. Iniisip ko lahat nito. At pagkatapos ay iniisip ko, 13 taon na akong gumagawa nga desisyon batay sa kung ano ang maaring piliin ng ibang tao. Oras na para gumawa ngang isa batay sa kung ano ang gagawin ko. Dumating ang ultimatum noong Martes, 7 araw bago ang kasal. Tinawagan ako ngang nanay ko ng alas 7 ng gabi. Si tatay ay nasa linya din. Naririnig ko ang kanyang pahinga, ang partikular na maingat na katahimikan ng isang lalaking hinilingang sumali sa isang bagay na mas gusto niyang hindi sumali. Pinlano nila ito ng makasama. Mira, sabi niya, sapat na ang usapan natin tungkol dito. Sapat na, sabi ko, kung ipagpapatuloy mo ito. Hindi kami nandito. Nasa kusina ako. Nagtimpla akong tsaa. Ang kettle ay katatapos lang mag-click off. At naalala ko ang singaw na umaakyat mula sa spout at kung paano ito nawawala bago maabot ang kisame. Bigla na lang, nasipsip sa hangin ng walang bakas. Kita-kita kapag balik ako mula sa honeymoon. Nanay, sabi ko, maikling katahimikan. Huwag mong gawin ito, Mira. Magandang gabi, nanay. Inilagay ko ang telepono sa counter sa tabi ang kettle at tumayo roon ng sandali. Nagstip ang tsaa. Hindi ko ito ininom. May uring kalmang hindi kapayapaan, ito ang natitira kapag matagal mo nang inaasahan ang isang bagay na ang pagdating nito ay walang mapupuntahan. Ang lungkot ay hindi agad dumarating. Nahihintay ito. Tinawagan ako ni tatay pakalipas ng 40 minuto. Siya lang ngayon. Mas tahimik kaysa karaniwan ang boses niya. Pasensya na, Mira, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa iyo. Sabihin mo lang na nandito ka, tatay. Sabi ko ito ng simple, mahabang pahinga. Mahaba nang bilangin ko ang mga segundo ng hindi sinasadya. Malakas ang pakiramdam ng nanay mo, sabi niya, alam ko. Pinanatili ko ang boses ko ng level. Ikaw ba? Katahimikan. Ang katahimikan ni tatay ay ang uri na nangangahulugang ang sagot ay hindi, ngunit hindi niya masasabi ang hindi at ang u ay magiging kasinungalingan. At kaya may bukas na hangin sa pagitan namin at ang partikular na lungkot ng isang taong mahal ka at hindi kailanman hinayaan ang pag-ibig na iyon na gawin siyang matapang. Mag-usap tayo ulit, tatay, sabi ko. Mira, mag-ingat sa pagmamaneho. Ibinaba ko at umupo sa sahig ng kusina. Ang likod ko sa cabinet nakataas ang matuhod. Ang malamig na tile sa pamamagitan ng aking jeans. Umupo ako ron hanggang ang tsa ay lumamig at nagdilim ang kusina at naalala kong hindi ko pa binuksan ang ilaw. Pagkatapos ay tumayo ako, ibinuhos ang tsa at nag-impake para sa overnight bag para sa hotel. Sa gabi bago ang kasal, nakatulog si Lira ng 9:30. Nakahiga ako sa kamang hotel ng 2 oras na nakikinig sa kanyang pahinga at nanonood sa kisame na walang ginagawa at ng 11:15. Bumangon ako at pumunta sa banyo at dahan-dahang isinara ang pinto. Umupo ako sa sahig, likod sa malamig na gilid ng tub. Puti ang tile at gray ang grout. At ang nightlight sa itaas ng outlet ay nagbigay ng sapat na glow para makita ng hindi kapaki-pakinabang. Sa labas ng bintana, 3 palapag, bagyo, may paminsan-minsang tunog ng sasakyan sa basa na kalye sa ibaba, hindi ko pinlano umiyak. Dumating ito sa paraan na laging dumating sa akin, tahimik at walang anunsyo. Hindi ako umiyak tungkol sa kasal. Gusto kong malinaw iyon.
Hindi takot, hindi duda. Kung ano ito ay lungkot at ang lungkot ay espesipiko, may hugis at lokasyon at taon ito. 16 ako at ang pangalan niya ay Marcus at siya ang unang tao na nagparamdam sa akin na ako ay interesante. Hindi bilang proyekto, hindi bilang refleksyon ng iba, sarili niya. Akala niya ay nakakatawa ako. Binabasa niya ang parehong mga libro na binabasa ko. Umupo ang nanay ko sa tapat ko sa breakfast table isang umaga at sinabi, "Hindi tayo ang mga taong iyon, Mira." At naintindihan ko nang hindi sinasabi kung ano ang mangyayari kung sumalungat ako. 2 linggo pagkatapos, tinawagan ko si Marcus at sinabi sa kanya na hindi gumagana. Sabi niya, "Oh, isang maliit na tunog." At pagkatapos, "Sige, siguro." Hindi ko na iniisip ang tawag na iyon sa loob ng maraming taon. Umupo sa sahig ng banyo ng hotel sa gabi bago ang aking kasal. Iyon ang bagay na iniyakan ko, hindi si Marcus mismo, kundi ang dalagang gumawa ng tawag na iyon. Ang dalagang nagpasya sa 16 na ang pag-aproba ng nanay niya ay isang bagay na dapat niyang panatilihin sa anumang halaga at ginugol ang susunod na 17 taon sa pagbabayad nito. Hindi ko alam kung gaano katagal ako ron. Sapat na para lumamig ang aking lower back. Nang tumayo ako, nagpatakbo ako ng malamig na tubig sa mukha ko at tiningnan ang sarili ko sa salamin at iniisip. Buong buhay ko ay nag-audisyon ako para sa kanilang pag-ibig at hindi ko kailanman nakuha ang papel. Kahit isang beses. Ayaw ko na ng papel. Tumama ito ng malinis. Isinara ko ang gripo. May tunog sa dingding. Ang mababang pagkanta ng mga tubo ang uring tuno na minsan sinabi sa akin ni Dante na nangangahulugan ng hangin sa linya. Ipinaliwanag niya ito sa akin nung gabi na inayos niya ang nga tubo sa ilalim ng sink ng aking banyo. Nakayuko sa kanyang makasangkapan ng 20 minuto nang walang reklamo. Tumayo ako sa pintuan ng banyo sandali. Nakikinig. Nanatili ang tunog. Maayos ang gatubo. Bumalik ako sa kama. Natulog ako. At sa umagay bumangon ako. At tinulungan ako ni Lira sa aking damit. At lumabas ako sa hotel room patungo sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko kailanman. Sa umaga ng aking kasal, may mga tulip sa windowsill. Pink. Bumukas sila overnight at nang dumating ang liwanag ng umaga sa butas ng kurtina, tumama ito sa kanila sa anggulo na sa tingin ko ay maalala ko sa buong buhay ko. Gising na si Lira at naglutong kape. Hindi kami masyadong nakusap habang tinutulungan niya ako sa damit. Ipinzip niya ang likod, inayos ang isang fold sa baywang. Tumayo sa likuran ko at tiningnan kami pareho sa full-length mirror. Okay ka ba? Sabi niya, inisip ko. Ikakasal ako sa pinakamagaling na lalaking nakilala ko, sabi ko, sa pinakamagandang lugar na pinagtrabahuhan ko. Mas mabuti pa ako sa okay. Inilagay niya ang kanyang nga kamay sa aking balikat sandali. Pagkatapos ay humakbang siya pabalik at sinabi, "Kung gayon tara na." Ang venue ay isang hardin na tinulungan ko idisenyo 2 taon bago ang kasal, isang pribadong property sa silangang slopeng kabundukan sa labas ng Baguio. Lagi kong alam na ito ang lugar. Nakita ko ang upuan habang lumilikot ako sa sulok ng mababang stone wall, ang panig ni Dante at ang panig ng pamilya ko. Puno ang panig ni Dante, ang kanyang nanay sa front row na umiyak na. Isang grupo nga taong kilala si Dante buong buhay niya at dumating ng walang pangungulit. Ang panig ng pamilya ko. 6 na walang laman na upuan na may maliliit na bundle ng white freesia na nakatali sa likod. Tiningnan ko sila sandali, sapat lamang upang makita ng malinaw. Pagkatapos ay tumingala ako. At naroon si Lira, nakaupo na sa pangalawang row ng panig ni Dante. Itinaas niya ang kanyang kamay nang makita niya ako. Ang paraan na nagsasignal ka sa isang tao sa kabilang silid na nakikita mo sila at hindi sila nag-isa. Naglakat ako.
Nakatayo si Dante sa dulong aisle at ang ekspresyon sa kanyang muka ay parang ako ay isang bagay na sinusubukan niyang hanapin ang tamang salita at kakahanap lang niya. Kinuha ko ang kanyang mga kamay nang marating ko siya at mainit ang mga ito at eksaktong tama. Pinanatiling maikling ofisyant ang seremonya. Isinulat ni Dante ang kanyang sariling vows. Mira, hindi ko kailanman kailangan ng sinuman na malaman kung sino ako. Comfortable ako diyan sa mahabang panahon. Ngunit gusto kong malaman mo ako. Lahat sa akin. Mahal kita. Yun ang buong bagay. Tumawa ako. Mas maikli ang sa akin. Pagkatapos, habang naglalakad kami sa hardin, may naisip ako na ipinangako ko sa sarili ko na hayaan kong makaroon. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na dinala ko ang isang tao sa bahay at siya ay eksaktong kung sino ang kailangan ko siyang maging, hindi kung sino ang kailangan niya, kung sino ang kailangan ko. Nagbigayng toast si Tito Kenny, kina Dante at Mira. Naway laging umagos ng tama ang inyong nga tubo. Sumunod ang mainit at tunay na tawa. Nahuli ni Dante ang aking mata at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang partikular na uri nga fon na sa tingin ko ay gagugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagsisikap na karapat-dapat dito. Mamaya, nakita ko si Dante na napansin ang isang wobbly table. Lumapit siya, pumunta sa kanyang truck, at inayos ito sa ilalim ng 90 segundo. Ginagawa niya iyon saan man siya pumunta, sabing pinsan niyang si Marcus. Alam ko, iyon ang lalaking pinakasalan ko. Nanatili kami sa Baguio para sa honeymoon. 3 araw ngang mahabang umaga at mabagal na hapon. Sa umaga ngang 4 araw, tumuno ang telepono ni Dante. Si Mike Castellano, ang kanyang COO, lumabas na ang Forbes piece. Binuksan ni Dante ang laptop at ibinaling ito sa akin. Narito ito, isang full-page na litrato ni Dante sa work clothes. Malaki ang headline, mula pipe fitter hanggang pipeline king. Ang $2. 3 bilyong infrastructure empire ni Dante Herrera. Sa ibaba, isang subheadline, paano itinayong ng isang plumber mula sa Kanlurang Luzon ang pinakamalaking water infrastructure company sa Luzon at kung bakit patuloy niyang minamaneho ang kanyang truck. Nagliwanag ang telepono ko. Gaano nakatagal mula nang lumabas ang piece? Sabi ko. Humigit kumulang 40 minuto, sabi ni Dante. Sinimulan niyang bilangin ang mga notification sa screen ko. 70 mula sa nanay mo, sabi niya. 11 mula kay tatay. 9 mula kay Janine. Inilagay ko ang mukha ko sa unan at tumawa. Inilagay ni Dante ang telepono sa pagitan namin. Mira, sabi niya, pasensya na. Dapat ay. Hindi, sabi ko, ginawa natin ito ng tama. Pareho ang impormasyon na kailangan nila. Gumawa sila ang kanilang pagpili. Nagliwanag muli ang telepono ko at ibinaling ko ito ng harap pababa. Nag-order kami ng itlog at kinain ito sa balkoni. Tahimik ang bundok. Umuwi kami noong Huwebes. 2 araw pagkatapos, tumunok ang doorbell. Sila ang nanay at tatay ko. Maingat na nakapagdamit ang nanay ko at may dala siyang gift bag. Nakatayo si tatay sa likuran niya. Wala si Janine kasama nila. Nagtimpla akong tsaa at umupo kami sa mesa. Nagsimula ang nanay ko. Mira, wala kaming ideya kung sino si Dante. At lubos kaming nakokonsensya tungkol sa kung paano nina-handle ang mabagay. Nanay, sabi ko, hayaan kong maupo ang masalita. Alam ko kung sino si Dante mula sa gabi ng unang pakikita namin. Alam ko ng mahigit 1 taon. Nagrekalibrate ang silit. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Tanong ng nanay ko. Dahil kailangan kong sagot sa isang tanong. Sabi ko, kung siya ay plumber lang isang lalaking nagayos kang tubo nandito ba kayo? Natahimik ang silit.
Nag-alala kami tungkol sa iyong kinabukasan simula niya. Iyon ay paliwanag, sabi ko, hindi sagot. Tumingin ako kay tatay. Tatay, sa lahat ng mga buwan na iyon, may isang bagay ba tungkol kay Dante na nakpaisip sa iyo na ang anak mo ay pumili ng mabuti? Tiningnan ako ni tatay. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo, sabi niya, may gumalaw sa aking dibdib. Hinihintay ko na pagtanto ko hindi ang isang apology kundi ang katotohanan. Lumabas si Dante mula sa back hallway. Tumango siya sa aking mga magulang. Inisip ko ang drainage issue sa inyong hardin sa likod, sabi niya kay tatay. Pwede akong pumunta minsan, kung gusto ninyo. Tinitigan siya ni tatay. Oo, sabi niya. Sige. Kumuha si Dante ng baso ang tubig at bumalik sa kanyang trabaho. Tiningnan ng nanay ko ang pinto pagkatapos ako. Susubukan namin, sabi niya, 3 salita. Hindi isang apology, kundi ang pinakasimpleng bagay na sinabi niya sa loob ng maraming taon. Sige, sabi ko, hindi dumating si Janine. Inihatid ko ang aking mga magulang sa pinto. Humawa ng mas matagal si tatay. Mahal kita, Mira, sabi niya. Alam ko, tatay, sabi ko. Habang umalis sila, tiningnan ng nanay ko ang property. Maganda ang property, sabi niya. Sinabi sa akin ni Lira minsan na hindi mo maaring mahalin ang nga tao para maging kung sino ang kailangan mo silang maging, sabi ko ng mahina. Maari mo lang silang mahalin at tingnan kung ano ang kanilang pinipili. Akala ko tinutukoy niya si Dante. Hindi. Pinanood ko ang sasakyan hanggang mawala ito. Sa loob, inaayos ni Dante ang isang cabinet hingga. Sumandal ako sa door frame at pinanood siya. May mga kamay siyang alam kung ano ang ginagawa. Tumingala. Siya. Okay ka ba? Oh, sabi ko. 97 missed calls. Hindi ko pa rin sinasagot ang alinman sa mga iyon. Ngunit nag-text sa akin si tatay. Mahal kita. Nag-type ako pabalik. Alam ko, tatay. Hindi nanalo si Mira dahil naging mayaman ang asawa niya. Nanalo siya sa sandaling nakpasya siyang ang nga tao sa kanyang buhay. Ay kailangang pumili sa kanya ng walang reward na nakakabit. Maaari kang gumugol ng buong buhay sa paggawa ng sarili mong mas katanggap-tanggap, ngunit hindi ito kailanman magiging sapat para sa isang taong nangangailangan sa iyo na maging mas mababa. Ang tunay na tanong ay hindi kung aprubahan ng pamilya mo ang iyong mapinili. Ito ay kung aprubahan mo. Ang araw na makakapagtayo ka sa altar ng mag-isa at magpatuloy pa rin, iyon ang araw na malalaman mo kung sino ka talaga.